magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang maganda at maligayang bagong buhay para sa ating lahat. And yes, Happy Easter! You may not know it, we are still very much in the Easter season. Ito nga po ang take ko ha, pakinggan nyo ito ha. We conscientiously spend 40 long days for Lent. And we should. Lalong-lalo na yung Holy Week, talagang fasting, abstinence, from Ash Wednesday to Good Friday, to the Triduum, to the Vigil, sa Sabado. Talaga namang dapat tayong conscientious sa pag-obserba ng Lenten season. Kaya lang, ito lang yung palagi kong obserbasyon. Pagdating ng Easter, na muling nabuhay na ang Panginoon, isang araw lang. Tapos na. Abay, kaya papaalala ko po sa inyo, okay na tayo ay makiisa sa paghihirap, kalungkutan at pagpapakasakit ng Panginoong Jesus. Pero, nagdadaan po yun. Mas mahaba po ang Easter season kaysa sa Lent season. Ang Lent, 40 days. Ang Easter, 50 days. Mula Easter Sunday, hanggang Ascension, muling umakyat sa langit ang Panginoong Jesus, 40. Kaya yung ating mga ginagawa pag may patay, hindi po natin invento yun, may basihan yun, yung 40 days, hindi ba? Kaya sinasabi natin, pag nagpapasyam tayo, pag nagpapa-40 days, kasi doon pa lang aakyat sa langit, di ba? Yung namatay natin sa buhay, iniisip natin for 40 days, ando doon pa siya, katabi mo pa matulog, di ba? Doon natin kinuha yun eh. Nung muling nabuhay ang Panginoong Jesus, 40 days na malagi siya. Tapos umakyat sa langit. Tapos sabi niya, maghintay kayo. May darating. Ang Espiritu Santo. Dumating, Pentecost, 50 days. Doon matatapos ang Easter season. Mas mahaba.
Pero tanyo, hindi tayo masyadong conscious. Bakit? Kasi pag Lent, meron tayong Lenten recollection. Dapat naman. Meron tayong Lenten retreat. Tama? Tama? Tama. May nadinig ba kayong Easter recollection? Easter retreat? Kaya sinabi ko sa mga pare yan, nag-isip sila, Brother Alvin, dapat lalo nga nating pagdiwang at bigyang emphasis na buhay ang Panginoong Jesus dahil kung di siya nabuhay, baliwala lahat ito. Ang buong pananampalataya natin ay nakatindig, nakabase sa katotohanan si Jesus ay nabuhay. Amen? So, dun tayo mas mag-focus. Parang sa buhay natin, tayo ay nabibigo, tayo ay bumabagsak, tayo ay nadadapa, pero tayo ay muling bumabangon. Tayo ay muling tumatayo at tayo ay muling nagpapatuloy. Dun tayo mas mag-focus. We are an Easter people. Amen? Sabihin nyo nga po lahat yan. We are an Easter people. Hindi ako may sabi lang yan. Si St. Augustine, sinabi niya yan. Si St. John Paul II, dating Santo Papa, sinabi niya yan. Cardinal Tagle, yan ang lagi niyang sinasabi. We are an Easter people. So once again, welcome to this exciting Easter season. Ito pa, alam niyo pa na ang Pasko ay masaya nating pinagdiriwang, pero alam niyo bang mas mahalaga ang Pasko ng pagkabuhay? Ayan, kaya let's continue to live believing that Jesus is alive in all of us. Dito tayo lalong mas mag-init. Kaya yung dalawang disipulo sa Emmaus, sabi nila, that's why our hearts were burning. Kaya pala nag-iinit ang ating mga damdamin. Si Jesus na pala yun, na muling nabuhay. Nung nakilala nila, nagtatakbo sila pabalik ng Jerusalem at nagsisigaw, buhay si Jesus! Buhay! Buhay! Sabihin yung lahat, mag-init! Mag-init! Kaya ang init ngayon, sumobra naman. Matanong ko ba sa inyo, gaano ba kainit sa inyo? Ay, sa amin sa Bulacan po, nag-online classes na, nag-declare na yung sobrang init. Ako lang, pasadahan ko lang to kasi ang mga Pilipino, pari po ang bigay ko ng talk sa mga local government units ngayon at lagi ko sinasabi na talagang ang Pilipino, mainit. Diba? Passionate tayo eh. At pag kahit na dumadaan tayo sa matinding pagsubok tulad ng init, ang Pinoy makakaisip pa mga memes. Di ba? O tingnan nyo to ha. Gaano kainit sa inyo? Ito sabi nung isa, sobrang init sa amin, yung mga itlog naging hard-boiled na. May mga TikTok nga, nagpiprito sila sa init na. Ha? Sabi nung isa, sobrang init sa amin, yung mga mais nagpopcorn na. Grabe. Ha? Ito matindi, sabi naman ng isang meme, sobrang init sa amin, yung mga baka naging burger na. Ito matindi, sabi niya, sobrang init sa amin, yung mga dog naging hotdog na. Hotdog nga naman. Ito, Marvel fans, kung kayo Marvel fans, sobrang daw init sa amin, yung mga tao, nagiinit na katawan, nagiinit pa ulo. Kilala niyo ba yung mga yan? Tapos nabago na ata yung mapa ngayon. Ay, lalo yung mga kulay. Mga sa TikTok ko ito nakikita. Tignan nyo ito. Lahat green. Sa Pilipinas, pula na. Pati nga ayos ata sa astronomy, sa mga... nakita ko ito, di ba dapat, ayan, yung Pilipinas, lumabas na daw ng mundo, lumapit na sa araw. Abay, naunahan pa yung Mercury. Pero sa Pilipinas lang, sabi sa inyo, iba talaga tabas natin eh. I'm gonna give another talk in South Luzon, in a South Luzon conference for LGUs this week. Talagang lagi ko sinasabi, iba tayong Pilipino. Sa Amerika, pag nag-26 degrees, ay ang init na sa kanila nun. Tayo, 48 degrees na. Pakita mo, kapatid, nagkakape pa. Sabi, ang init, kape tayo, kape. Maglulugaw pa yan. Ha? Tsaka saan ka nakakita, nag-aagawan sa electric fan pag mainit, yung electric fan, nilagay kandado. Grabe. Tapos yung nabuksan daw yung electric fan sa sobrang init, apoy na binubuga. Grabe, no? Eto pa mga paborito ko eh. Yung mga muka, sabi nila, ang init, tapos sira ang aircon look. Ganyan ba itsura nyo? Ito naman isa, sabi niya, bukas na ang aircon, mainit pa rin. Naku po. Pero ito mas gusto ko. Yan ang Pinoy. Pawis ka na,
pero cute ka pa rin. Ha? Lalo na ito, sabi niya, ang init ng panahon, be, pero maganda pa rin ako. Ayan. Tingnan niyo katabi mo, sabihin mo sa kanya, mag-init ka pa. Para sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. I'm gonna make you all stand now because I'm excited that I'm not just a preacher today. Brother JC will give you the main talk and I'm gonna go back later and let's hit more of a post-Easter stories. Because today, we begin a brand new special series, and a post-Easter, actually it's Easter Talk series titled Raised to Life. Naalala ko tuloy si Brad Pitt, kailan lang bisita natin dito, Raise the Roof. Ito, Raised to Life. Sabihin nyo lahat, Raised to Life. Buhay si Jesus. Sabihin nyo, buhay si Jesus. Ang tanong, buhay ba siya sa buhay mo? Kasi baka buhay si Jesus pero patay sa'yo. Again, tulad nga nung dalawang sa Emmaus, sabihin mo, disipulo na niyan, buhay si Jesus pero wala, talo. Kaya ipapaalala sa atin ng talk na ito na buhay si Jesus, therefore dapat ang buhay mo, buhay na buhay. Kaya yung life, nilagyan natin ng pakahulugan. It's an acronym for love, identity, fulfillment, and eternity. Yan ang bibigay gabay sa atin upang mabuhay nga ng punong-puno, ng lubos, ganap at kasiyasiya. Yan ang sabi sa Bible. I have come that you may have life. Life in all its fullness. I'm excited. In this talk, we're gonna be redeemed to full life again. As we pray, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, amen. Together, please. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. As we sing, Thy word is a lamp unto my feet. Again, life stands for love. And L stands for love. And we begin that today with Talk 1, titled Becoming Love. But this is interesting, because we're going to talk about Peter. And we'll draw our lessons of becoming love from his story. I read from Matthew chapter 26, verses 69 to 75. Meanwhile, Peter was sitting outside in the courtyard. A servant girl came over and said to him, "You were one of those with Jesus, the Galilean." But Peter denied it in front of everyone. "I don't know what you're talking about," he said. Later, out by the gate, another servant girl noticed him and said to those standing around, "This man was with Jesus of Nazareth." Again, Peter denied it, this time with an oath. "I don't even know the man," he said. A little time later, some of the other bystanders came over to Peter and said, "You must be one of them. We can tell by your Galilean accent." Peter swore, "A curse on me if I'm lying. I don't know the man." And immediately the rooster crowed. Suddenly, Jesus' words flashed through Peter's mind. "Before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me." And he went away weeping bitterly. Ano pong kinalaman nito sa ating pag-uusap tungkol sa becoming love? Very interesting. At hindi nagkataon na pinag-uusapan natin ito sa panahon ng Divine Mercy Sunday. I'm excited again that we talk about this, and Brother JC will come in for the word. As we sing, Thy word is a lamp unto my feet
Thank you, Jesus. Let's clap our hands to the Word of God. Speak to us, Lord. We are listening, and we will be raised to life by your words. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, amen. Become His love. Please take your seats as we welcome Brother JC Liberan. Thank you, Brother Alvin. Palapakan natin si Lord. Whew! Doon pa lang sa first part, solid na. Yes? Who wants more? Yes? Sabihin mo sa tabi mo, God will speak to you today. And yes, as we start this special series, tamang-tama that we start with this message, become His love. Become love. Tignan mo ngayon katabi mo, mukha bang in love siya? Pero baka mamaya kasi, katulad ng mga pinakitang nakakatawang photos, no, at mga memes ni Brother Alvin, baka hindi in love baka init na init, no? Pero what a way to connect the Divine Mercy Sunday, Easter, para sa ating lahat, to have this message. Friends, pag sinabi mong become His love, we are invited, we are challenged to discover His love. Kailangan nating mas lalong maintindihan kasi ito ay sobrang lawak, sobrang laki. Ang sabi nga ni Saint Augustine, no, sa kanyang visions, no, para siyang ocean. Hindi mo kayang ilagay, no, sa hukay yung karagatan. Ganung kalalim, no? And we're trying to find ways to understand it, to feel it, to experience it. But at the same time, it's also an invitation for us that we don't just receive His love, but we also give this love today. So I want you to think of that, reflect on that. Ngayong week, how can I become His love to the people around me? Papaano ko magiging pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa paligid ko? Starting with our family, with our friends, no, in the workplace, kung kayo po ay nasa negosyo, and if God is calling you as well, with your advocacy to the lost, the last, and the least. Which brings me to this particular thing, no, sa pamilya po namin. Of course, you know, my wife, Milen, our daughter, Yana. Si Yana po kasi matanong, no? Ang dami niyang mga tanong. Kaya during the time po na tayo ay pandemic, and we started opening our feast, not in PICC, but if you remember, it was in Barcelona Academy. Meron pa sa inyo mga nakasama namin doon? Ayan, possibly the servants or some of you were able to attend, nakabisita. Siyempre, di ba parang first time ulit na magsama-sama. And here comes Yana. Of course, I'm trying to observe her on how she will take and celebrate the Mass with us. And true enough, ang dami niyang tanong, no, about the Mass, si Father, ang dami niyang tanong pagdating doon sa ano na yung nangyayari. And syempre, di ba, you will just be patient, no, to answer your child kung ano yung mga tanong niya. I feel like, my dear friends, just like that, we should really ask more questions about our faith. We should ask more questions about God's love. Hindi dapat natitigil, no, tumitigil tayo sa Holy Week. And then next year na lang ulit, tas balik tayo sa dati. Dapat patuloy tayong magtanong, alamin, no, yung kanyang pag-ibig. Remind the person beside you, sabihin mo sa kanya, discover His love. Pero ang hirap madiscover ng pag-ibig kung sakaling ang karanasan mo ng pagmamahal ay brokenheartedness. And I'm sure there are some of you here who have experienced it. At some point, na broken-hearted ka. Parang ako po, naalala ko po yan. No? Yung aking mga crush, iba ang gusto. Overqualified daw ako. Wow! So, di ba pagka ikaw ay nasaktan, sa pagmamahal mo, hirap ka nang sumubok magmahal muli. Sige, pakicheck ang katabi. Mukha bang hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapag-move on? sa nakalipas. Di ba? Ang hirap magmahal kung ikaw ay mismo, you're coming from your woundedness, brokenness. Kaya nga ang nangyayari raw, hurt people. And for us to be able to understand what true love is, hindi pa pwedeng ihiwalay mo ang suffering. Meron talagang pain. Huwag na tayong lumayo, ang Panginoon Diyos.
nitong nagdaang mga mahal na araw. Di ba? And if you get to see even yung Passion of Christ ni Mel Gibson, kung makikita niyo yung isa sa mga nag-circulate na totoong nangyari raw sa Scourging at the Pillar, talagang halos mawala na yung laman. Sobrang sakit ang dinanas ng Panginoon Diyos para lang sabihin, ito ang pagmamahal ko sa iyo, sa inyo. Up to the point of dying sa cross para ialay ang kanyang buhay. And I believe, my dear friends, that's the same thing that the Lord is inviting us to understand, na hindi mo pa pwede talagang ihiwalay ang suffering kapag nagmahal ka. May sakripisyo. Meron kang kailangang itaya. Kaya lahat tayo dito, lalong-lalo na yung mga magulang na nagtatrabaho, naghahanap buhay, di ba itataya ang lahat, ibibigay ang lahat para lang sa kanilang mga anak at minamahal. Palakpakan nga natin yung mga magulang dito, yung mga nagsasakripisyo. Yung iba, kinakailangan pang umalis, mag-abroad, nang sa gayon to provide for the family and really to sacrifice. So bawat isa sa atin, nagsasakripisyo pagdating sa pagmamahal. At doon mas nakikita natin, nararanasan natin, ito ang totoong pag-ibig. Now, speaking of pag-ibig, in the scriptures, particularly in the Gospel of John, there was this woman na malamang familiar kayo sa storya niya. No? Siya ay nag-iigib in the middle of the day. No? Sa kakainitan ng araw. And very odd. Hindi siya sumasabay doon sa pag-iigib ng mga normal na oras. Ask me why. Kasi hiyang-hiya siya na may makakita ng tao sa kanya. Bakit siya hiyang-hiya? Kasi siya po ay halos nilang nag-masters, nag-PhD na pagdating sa divorce. Nakailang ulit na siyang nagpalit ng asawa. Nakalimang beses. At doon sa kanyang mga relasyon, as if parang hindi niya pa rin nahanap yung totoong pagmamahal. Kaya iba ang naging usapan nung nagkaroon sila ng encounter ni Jesus. This is in the Gospel of John, chapter 4, verses 13 to 14. And it says, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. For most of the years nung babae, she has been drinking the wrong water. Tamang-tama, di ba sa init talagang gusto mong mawala yung uhaw mo, no? Talagang lahat tayo may hinahanap sa buhay. And sometimes, no, we find love in the wrong places. We find love in the wrong stuff, in the wrong people. Pero spoiler alert, in this particular story, ipinapakita sa atin na na wala ka nang hahanaping pang iba kapag ang nag-alay ng pag-ibig ay ang Panginoon Diyos. Kaya nga, siya ang tinatawag na living water. Kapatid, sa buhay mo, maaring hanap ka pa ng hanap, pero ito lang ang Panginoon Diyos, iniaalay sa iyo ang kanyang living water, ang kanyang buhay na pag-ibig. Katulad nung babae, take that humble heart to accept His love. Get your love from God. Sabihin nga sa katabi, get your love from God. Huwag na kung saan-saan pa. Kasi yes, ikaw ay ma-frustrate. Ikaw ay mabroken-hearted. Pero we know that yes, we live in an imperfect world, a broken world, while here is the Lord offering us His perfect love. And His love will be the one to complete us. Kung ano ang hinahanap mo, nasa Panginoon. But we understand it, that when we fall in love, falling in love, friends, is easy. But to remain loving is a challenging journey. Madaling ma-fall. Pero kapag isusustain mo na mag-remain ka na sa pag-ibig, this is something that we are challenged every day. Kaya sa mga mag-asawa, alam natin to. No? If you have been married for so many years, hindi siya biro. No? Ito ay imbitasyon talaga para ikaw ay to die to yourself. Yung selfishness mo kasi gusto mo na
unahin yung pangangailangan ng minamahal mo. Ito pa po ha, kapag nagmamahal ka, talagang challenging. Why? How do you remain loving in the midst of anxiety, fear, insecurity, anger, or accusation? How can your heart stay in the right place in the face of oppression and corruption? Madaling magmahal kapag okay ang lahat, but when the going gets tough, kapag may mga problema na, dun tayo nasusubukan. Here's another scenario. It's easy to be loving when your child is 1 year old or when your job is new or when your passion is still fresh. But how do you stay loving when your 2-year-old suddenly decides to do a tantrum and you're running late for a flight? How do you stay loving when a longtime friend says, siya yung scam sa'yo? How do you stay loving when your cousin starts a false rumor about your family? And I believe, my dear friends, you can even supply or fill in the blanks. Madaling magmahal kapag okay ang lahat, but when the going gets tough, that's the time that we are challenged now to love like Jesus. In Luke chapter 6, verse 32, it says, "If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them." Kaya ang challenge sa atin, mahalin mo kung sino yung hirap tayong mahalin. And maybe right now here at the feast, madali yan. Kasi, hey bro, hi sis, nakasmile, feel good. Pero when you go back home, pag bumalik ka sa opisina, kapag namimit mo na yung mga clients mo, lalo kapag demanding, and even difficult people in your life, that's the time that you will be challenged to really love like Jesus. In 1 Corinthians, the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 13, verse 13, 3 things will last forever. Together, faith, hope, and love, and the greatest of these is love. Kaya yun pa rin po talaga yung mananatili sa atin. Coming from our series, Messy Saints, madaling magmahal sa mga taong mababait sa iyo. Pero subukan mo magmahal doon sa mga tao that maybe are adding mess into your life. Alam nyo, dito sa feast, I want to let you know that the true measurement of success of our feast, of our gathering, is not how many people attended, but how many people felt love. Kaya, di ba, we welcome you here at the feast where you are loved. Kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa pagpasok mo, nginitian ka ng usher, ng greeter, welcome to the feast. May nag-guide sa iyo sa upuan. May nagbigay ng bulletin. Nakikita natin yung mga nag-serve sa misa, yung mga tumutugtog ng instruments, yung nag-lead ng worship, the preachers, our intercessory that are praying. It's not just because we're doing this, but because we are all connected, Lord. You have called us to serve your people. And this is our way. Ambag namin to, Panginoon, para sabihin sa kanila na mahal sila ng Panginoon. And I hope, my dear friends, whether you see our servants here, or even if they're behind the scenes, it only means to say na lahat po kami, gusto lang namin i-welcome kayo. Kasi alam namin, you came from challenging, maybe weak, and then you're gonna come back again sa realidad ng buhay. Kaya sana po, tanggapin nyo ang pag-ibig ng Diyos at huwag nyo lang itago. After this, when we go out, when we go back to our families, to our friends, in the workplaces, in the business, wherever God is calling you, may you become His love to the world. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, become His love to the world. Sabi mo sa kanya, mabuhay ka. Raised to life. Let me call back Brother Alvin Barcelona. Thank you so much, Brother JC. Thank you, thank you. Once again, we thank those of you who watch online. Lagi kong binabanggit na ito pong ating feast PICCPM session ang pinanonood sa mga probinsya via Feast Lights. At lagi ko ding binabanggit ito dahil baka kayo po gusto nyong magtayo ng Feast Lights. Ito yung mga kahit na 3 lang kayo, 5, 10 tao, sa opisina, sa school, sa bahay. Marami po ito mga pamilya. Mula Luzon, Visayas, hanggang kadulu-duluhan ng Cotabato, ng Zamboanga, ng Sorsogon, ng
kung saan bahagi, pinanonood po itong ating ginagawa. Kaya maraming salamat sa inyo. At muli sa inyong lahat na paulit-ulit na pumupunta dito kahit anong panahon, maraming salamat. In fact, I just want to mention a very good friend and one of our leaders in the Feast Butuan. We are with Congressman Joboy Aquino and Sis Mimi. Maraming salamat. They have always been our partners for what we do in Mindanao and even here. Thank you so much. Thank you. Stay close to Christ. Sabihin niyong lahat, stay close to Christ. Kakaproblema tayo pag lumalayo tayo eh. Pag umuwi agad o pag absent. Tingnan niyo yung mga kwento. Last Supper. Oh, sino yung biglang umalis agad? Hindi tuloy inabutan yung pagtaas ng tinapay naghahati-hati. Si Judas. Nung nagpakita si Jesus, sino yung wala? Si Tomas. Kaya hindi naniwala agad. Kaya ang sikreto sa ating buhay ay palagi tayong nakakonect, nakakabit kay Jesus. Si Pedro, yung ating pinag-uusapan ngayon, si Peter, connect na connect, dikit na dikit, sumumpa pa siya nung Last Supper. Ano sabi niya sa Matthew 6:26-33? Even if everyone deserts you, I will never desert you. Sabi kasi ng Panginoon isa sa inyo magkakanulo sa akin. Yun na yun Tapos si Pedro yung pinakamainit Naging mapusok, impulsive. Sabi niya, ako, hindi kita iiwan. Dinugtungan pa ni Pedro yan. Sinabi niya, Matthew 26:35, even if I have to die with you, I will never deny you. Sabi kasi ng Panginoon, Pedro, bago tumilaok yung manok, yung binasa ko kanina, susumpa ka pa na hindi mo ko kilala. Sabi niya, hindi mangyayari yan, Panginoon. Mag-ingat rin tayo sa ating mga binibitawang pangako at salita sa Diyos at sa tao. Alam natin na nangyari. Nung ang Panginoong Jesus ay hinuli sa Garden of Gethsemane, ay talagang mapusok si Pedro. Tinagpas nga niya yung tenga ng isa sa mga guardia. Pero lahat sila yung takbuhan. Lahat. At nag-isa si Jesus na dinakip. At yung binasa natin kanina, Peter was there but at a safe distance. Hindi naman talaga siya nawala Pero nandoon siya, siguro nag-iisip siya. Pero nung tinanong siya 3 beses, sabi niya, hindi ko kilala yan. Sumumpa pa siya, sumpain ako kung kilala ko yung taong yan. In fact, hanggang sa krus. Remember who Peter is, Simon yan. Ginawa yan leader. Pero nung kailangan siyang manindigan, wala siya. Who was there at the cross, at the foot of the cross? John, the beloved, nanay ni Jesus. But the disciples, the apostles, including Peter, they were not there. So ano ulit yung paalala sa atin? Stay close if you want to become love. And if you want to have full life, we should always be connected with Jesus. Why? When we get disconnected from the Lord, you're bound to go back to your old self. Muli, yan yung kwento ng Emmaus Kaya paborito ko talagang kwento yun. Pauwi na sila Ano sabi nila? Wala, nadenggoy tayo, nabudol tayo. Yun ang kwentuhan nila Inaasahan namin magliligtas, namatay. Pack up na, uwian na. Going back to your old life, to your old self. In contrast, tignan nyo si Maria Magdalena. These are post-Easter stories. Sinong unang pinagpakitaan ng Panginoong Jesus nung siya'y muling nabuhay? Kilala nyo sino, di ba? Isang makasalanan. Isang inalihan ng 7 demonyo. From whom 7 demons were cast. Isang prostitute. Si Magdalena. Sa kanya una nagpakita At bakit sa kanya una nagpakita? Tanong nyo bakit? Tanong nyo bakit? Siya yung nandun. Siya yung nandoon sa kuweba. Actually, nung nakita ni Magdalena doon na walang laman, nagtawag siya Tinawag niya, uy, walang laman yung kuweba, walang laman yung libingan. Pumunta si Pedro. Pumunta si Juan. Yan, dalawang yan. Big time talaga yan, inner circle. Pero pagpunta nila doon, wala silang nakita.
Anong ginawa nung dalawa uli? Umuwi. Wala eh. Hindi mo naman sila masisi. Wala nga eh. Umuwi. Pero si Magdalena, naiwan. Naghintay. Yung dalawang disipulo, umuwi sa Emmaus. Peter, John, umuwi. Walang laman. But Mary Magdalene stayed connected. Naghintay. Naiwan. Kaya gusto mong maging buhay na buhay kasama ng muling pagkabuhay ni Jesus? Maghintay ka. Huwag kang uuwi agad. Maiwan ka. Amen? At huwag kang tatalikod kung nasaan si Jesus. Bigyan mo, si Jesus na namatay, nilibing, tas inuwian mo. Di ba minsan ganyan tayong tao, kung kailan nangangailangan, tsaka mo tinalikuran? O tinan mo si Magdalena, kailangan ako nito, magbabantay ako. Eh yung iba, wala na eh, talo na eh, alis na. Etong interesting kay Peter. Balik tayo kay Peter. I'm just so excited with post-Easter stories eh, because it's telling us so much. Peter was no exception. John 21:3. Lumong-lumo na sila dahil ang Panginoon nga ay nagpakita, tas wala, pakita, wala. Ano ba to? Ano mangyayari sa atin ito? Eto ang ganda. Sabi ni Peter, I'm going out to fish. Peter told them. And they said, the rest of the apostles, nakikinig sa kanya, leader ito eh, we'll go with you too. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. That's loaded. Why? San sila, ano ginagawa nila nung una silang tinawag ni Jesus? Nangingisda. At yung una silang tinawag nung nangingisda sila, wala silang huli. Wow! Look at this. May bumabalik na kwento. Babalik uli sila. Wala na eh. Wala na si Jesus. Di namin alam. Malabo na eh. Balik na tayo sa dating buhay. Mangisda na ulit tayo. Hindi ba galing na sila doon? At sinabi nga ng Panginoong Jesus, you will no longer fish fish. You will fish men. Kaya nga hindi lang sila mangingisda na. Mangtatao na sila. Kasi hindi na mangisda. Tao na yung hulihin eh. Pero dahil ang labo, mangisda na ulit tayo. Pero hindi siya Peter lang. Eto si Peter na kahit sumasablay, pero laging babangon. Panoodin nyo. Ako pag pinapanood kito, talaga nag-aapoy ang aking puso. Let's watch. Peter. Jesus appeared once more to his disciples at Lake Tiberias. This is how it happened. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael, the one from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples of Jesus were all together. Simon Peter said to the others, I'm going fishing. We will come with you, they told him. So they went out in a boat, but all that night they did not catch a thing. As the sun was rising, Jesus stood at the water's edge. But the disciples did not know that it was Jesus. Young men, haven't you caught anything? Not a thing. Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken his clothes off, and jumped into the water. The other disciples came to shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about 100 yards away. When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread.
Bring some of the fish you've just caught. Simon Peter went aboard and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear. Come and eat. None of the disciples dared ask him, "Who are you?" because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. This then was the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from death. Pause lang ha. Tutuloy ko po yan. Pause. Napaka-loaded niyan. Una sa lahat, nire-rewind ni Jesus yung una silang nagkita. Una niyang tinawag si Pedro, nangingisda siya, walang huli. Tapos ngayon babalikan niya yun. Kaya sinabi niya, baba niyo ulit yung net. Di ba ganyan yung unang kwento? At nakahuli-uli sila. Ito pa yung isang maganda, yung original na kwento. Nakahuli sila, pero pagdating nila sa pangpang, iniwan nilang lahat, they followed him. You get that? O ganito din nangyari ngayon. Dami nilang huli, pero nakilala nila, sabi na dyan, it's the Lord. Peter, what does he do? He jumps into the water and swims to the Lord. Yan si Peter. Kahit sumasablay, kahit lumalayo, bumabalik. Nauunang tumalon para bumalik kay Jesus. Tandaan nyo, ito yung nagkanulo kay Jesus 3 beses. Kung ikaw yung nagtago, nagkanulo ka, ikaw yung leader, inasahan, tapos wala ka. Ha? Baka sabi nila, it's the Lord. Nako, patay tayo, pagagalitan tayo nito. Lika, layo mo na. No, Peter jumps and goes to him. Kahit alam niya na may atraso siya, punta ako kay Lord. Punta ako kay Lord. At pagdating doon, loaded pa yan ha. Ano naghihintay? Breakfast. They're loaded yan. Kasi kakausapin niya yung mga apostles at si Pedro doon sa may charcoal. Sa may charcoal. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Basahin niyo sa ibang accounts, nung pinagkanulo, nung dininay ni Jesus si Peter, doon sa may charcoal. Yung may mga apoy. Kaya binabalik ni Jesus lahat. Ano sinasabi ni Jesus? Kung saan ka bumabagsak, doon kita itatayo. Ipapaalala ko, kwento natin. Papaalala ko. At kung 3 beses mo man akong pinagkanulo, 3 beses kitang ibabalik at tatanggaping muli. Panoodin nyo. Part 2. May sequel. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these others do? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my lambs. A second time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my sheep. A third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Take care of my sheep. I am telling you the truth. When you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands
and someone else will tie you up and take you where you don't want to go. In saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God. Then Jesus said to him, Follow me. Peter, son of Jonah, do you love me? Yes, Lord. Take care of my sheep. Peter, son of Jonah, do you love me? Yes, Lord. Take care of my sheep. Peter, son of Jonah, do you love me? Ang kulit ng Lord, no? Ang kulit ni Lord. Pero si Peter din, kinulit 3 beses. At ulit-ulit, dininay niya si Jesus. Pero ano sinasabi ni Jesus dito? Kung ilang beses mo akong itinatwa, 3 beses ko sasabihin, pinagkakatiwalaan uli kita. Ituloy mo ang pamumuno. Pero gusto niyo mas malalim? Pag translate mo yun sa iba't ibang lengguwahe, sa Aramaic, sa Hebrew, lalo na sa Latin, iba-iba yung love. Ang sabi dun sa 2 love, Petros, Phileis. Tasagot si Petros, yes, Lord. Pangalawa, Petros, Phileis. Yes, Lord, yung Phileis. Mahal mo ba ako, pero mahal bilang kapatid. Filial love. Yung pangatlong tanong ni Jesus, Petros, agapos. Aba, agapin na yun. Mas lumalim. Kaya nagdalawang isip si Pedro. Kasi mas malalim na pag-ibig at pagmamahal ang tinatanong ni Jesus. Pagmamahal hanggang kamatayan. At sumagot si Pedro, Jesus, agapos. Kaya sinabi ni Jesus, dinugtong niya, kung di nyo naintindihan yan, ito maintindihan nyo nga, dinugtong niya, when you were a child, inaalalayan ka pa, but when you were grown, gagapusin ka. Sinabi na ni Jesus, paano siya mamamatay? Kasi hanggang kamatayan, hindi na bumitiw si Pedro. In fact, siya ay pinako sa krus pabaliktad. Dahil sabi niya, hindi ako dapat mamatay tulad ng aking Panginoon. Pako niyo ako sa krus pabaliktad. Yan ang koneksyon ni Pedro. That's why he is the first pope. Hindi na muling lumayo at na-disconnecta hanggang sa huling buhay niya. Yan si Pedro. Yan si Jesus. Yan tayong lahat. Alam niyo, malamang inaasahan ni Pedro at ibang mga disipulo, sila'y kastiguhin. Sila'y sisihin. Yun ang ugali ng mundo, di ba? Pero anong madalas nabati ni Jesus tuwing siya nagpapakita? Peace. O sa mas malalim ulit, pag kayo galing ng Holy Land, eto batian Shalom. Sabihin niyong lahat, Shalom. Mas malalim yan sa peace. Alam niyo ba isang kahulugan ng Shalom? Tanong niyo ano? Bayad na utang mo. Ayan, sabihin niyo sa katabi mo, mag-ingat ka lang, baka nga may utang sa iyo yan. Shalom. Talaga, totoo yan. Pero ang utang, hindi lang naman pera lang. Minsan, utang ay katapatan. Nung inaasahan ko kayo, tinulugan niyo ako sa Garden of Gethsemane. Nung nasa krus ako, walang nando doon, si John lang. Pero hindi siya nanumbat. Wala. Ang sabi lang niya, Shalom. Peace. Bayad na ang mga utang niyo. Quits na tayo. Simula tayo muli sa umpisa. Alam niyo, Divine Mercy Sunday ngayon. Alam niyo, naaalala ko sa Divine Mercy Sunday, hindi lang si Thomas. Tanong niyo sino? Tanong niyo sino? Si Judas. Totoo. Kasi si Pedro at si Judas, pareho lang naman silang nagkanulo kay Jesus Mas malala pa nga si Pedro kung iisipin mo kasi leader siya Pareho nilang tinatwa si Jesus. Pero si Pedro, umiyak. Di ba pagkatapos ng binasa ko, he wept bitterly. Tapos nung nakita niya si Jesus, talon, lapit. Si Judas, mas nanaig yung kanyang guilt. Pakamatay. Naisip ko, kung si Judas kaya bumalik kay Jesus, patatawahin kaya siya?
Yung ama nga nagpako sa kanya. Una niyang salita, hindi ba? Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam kanila. Hindi nga niya mga kaibigan, yung pinatawad niya si Judas pa. Alam niyo bang sabi ng mga eksperto, si Judas, kasamang kumain, kasama ni Jesus. Kung bumalik lang si Judas, tulad ni Pedro, tulad ni Tomas. Today is also known as Doubting Thomas Sunday. Pero wag lang nating alalahanin si Tomas na nagduda. Si Tomas din na nagsabing, my Lord and my God. Wala sa mga apostoles yan tumawag sa kanyang Diyos. Si Pedro, ang pinakatawag niya, you are the Christ, the Messiah. Si Thomas ang nagsabing, my God. At yan ang isa sa pinaka-bala natin na si Jesus ay Diyos nga. Kasi kung di sa Diyos, sana sinabihan siya ni Jesus, hindi ako Diyos. But it was Thomas who professed that. Ano sinasabi ko? Tayo ay sasablay. Tayo ay magdidetour. Tayo ay babaliktad. Tayo ay liliko. Tayo ay tatalikod. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, kahit pa itinatwa mo ang Panginoong Jesus, balik ka uli. Patatawarin ka niya 70 times 7. Walang hanggan. Kaya nga Divine Mercy Sunday ngayon. Ang dami ko pong kwento sa Divine Mercy kasi kaya ako si Brother Alvin dahil sa Divine Mercy. Matagal na ako dapat patay. Pero 28 years ago pa yun, buhay pa rin ako hanggang ngayon. At hindi lang physical. I was supposed to have been diagnosed of colon cancer. Pero dahil sa Divine Mercy, nakatayo pa rin ako ngayon. Pero hindi lang sakit sa katawan, I realized. Sakit sa pinansyal, sakit sa pamilya, sakit sa spiritual, sakit sa kung ano-ano. At hanggang ngayon, sumasablay pa rin ako. Pero tulad ni Pedro, kinakapalan ko mukha ko. Na kahit ako sumablay, pag nakita ko si Jesus, tatalon pa rin ako sa tubig. At lalapit pa rin ako sa Kanya. At alam ko sasabihin ni Jesus, feed my sheep. Take care of my lamb. At kung saan ka bumagsak, doon kita ibabangon. You wanna become love, then become the love of Jesus. And the ultimate expression of the love of God is mercy. If you want to become God's love, become God's mercy to others. offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen.
Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.